DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Isang binabagyong umaga dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na sa National Capital Region. 24 tayo ng Hulyo 2024. Sa uno ng ating mga balita, Typhoon Karina lumakas pa, signal number 2 nakataas sa Batanes, habagat patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Lalawigan ng Batangas nasa ilalim ng state of emergency, dulot ng ulan at baha dala ng bagyong Karina at ng habagat. Kasi sa ilang lugar sa Metro Manila at Luzon, sinuspende dahil sa masamang panahon. Pati pasok, di ba, Ivan? Walang pasok ngayong araw nito sa mga government agencies, maliban lamang yung kinakailangan kumilos para po sa mga kalamidad. BP Sara binawian ng 75 police escort. National Bureau of Investigation nilinis naman ang pangalan ng Pangulong BBM sa pulburon video. PAGCOR nangakong susunod sa deadline ibinigay ng Pangulong BBM sa Pogo Ban. I am sorry ng suspended mayor na si Alice Guo, hindi tinanggap ni Senate President Jesus Cunero hanggat hindi ito dumadalo sa pagdinig. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita, napanatili ng Typhoon Karina ang lakas habang nananatili pa din ang signal number 2 sa lalawigan ng Batanes. Huling namataan ng bagyo sa layong 335 km northeast ng Basco, Batanes. Naglay ang lakas na hangin umabot ng 150 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso na 185 km per hour, kumikilos ito ng north-eastward sa bilis na 25 km, 25 km per hour, patungo na sa karagatan ng silangang Taiwan. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 ay ang mga sumusunod: Babuyan Island, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Inaasahan namang lalabas ng par ang Typhoon Karina ngayong araw. Maglalandfall ito sa northern portion ng Taiwan mamayang hapon o gabi, bago tumawid ng Taiwan Strait at magkakaroon ng final landfall sa southern o southeastern China Huwebes ng umaga o early afternoon. Binaha ang maraming lugar sa Metro Manila dahil sa walang patid na malalakas na mapag-ulan sa hinang habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Kabilang sa mga nalubog sa baha ang ilang kalsada ng barangay at mga barangay ng Malabon at Nabotas. Kanina ho patungo dito sa studio, malaki na rin po ang itinaas ng tubig dyan po sa ilang mga pangunahing lansangan, lalong-lalo na dito po sa may Ross Boulevard. Pero pinaka-naapektuhan ang barangay Bakog at Daang Hari kung saan kinailangan pang palikasin ang mga pamilyang naninirahan sa lugar. Umabot din ang 3 pulgadang taas tubig ang naitala sa mga bahay na nasa paligid ng MacArthur Highway sa barangay Marulas, Valenzuela City. Habang binaha din ang ilang major roads ng Pasay, Maynila, Quezon City, Caloocan, Mandaluyong at Parañaque. 25 pamilya rin mula sa Isla Puting Bato sa Maynila inilikas at dinala sa evacuation center matapos lumubog ang kanilang bahay sa tubig baha at masira ang iba pa dahil naman sa lakas ng hangin. Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya na naapektuhan ng habagat upang mabigyan ng kinakailangan tulong, kabilang na ang mga food boxes. Suspendido na ang pasok sa iba't ibang lugar sa Luzon dahil sa pinalakas na habagat dulot naman ang bagyong Karina. Sa National Capital Region, Caloocan, no classes, all levels, private and public. Ganyan din sa Las Piñas City, Malabon, Muntinlupa City, Nabotas City, Parañaque, Pasay, San Juan at Maynila. Ang Quezon City nag-announce lang din ho kanina, no ha? Ayan, huli man doon at magaling na kapag-announce din, no ha? Maganda umaga sa napakasipag naming mayor dyan po sa Quezon City, Herbert Bautista. Kayo, ba na mayor ngayon? Si Sunny Belmonte.
Sa Cordillera Administrative Region, Baguio City, no classes or levels, private and public. Sa Region 1, Ilocos Region, no classes or levels, public and private sa Masingal, Ilocos Sur. Ganon din sa Agoo, La Union, Tubao, La Union, Manawag, Pangasinan. Sa Region 3 o Central Luzon, ang buong lalawigan ng Bataan, Alampasok. Ganyan din ang Bulacan at ang Capas, Tarlac. Sa Region 4A o Calabarzon, ang Batangas Province nagdeklara na no classes or levels, public and private. Cavite, ganyan din ang Laguna. Ang Binangonan, Rizal, no classes or levels, private and public, ganyan din ang Morong at ang Tanay, Rizal. Isinailalim na sa state of emergency ang lalawigan ng Batangas dahil ito sa epekto ng bagyong Karina na pinalakas ng habagat. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin kay Batangas PDRRMO Head Dr. Amor Calayan, epektibo simula ngayong araw ang deklarasyon bilang pag-iingat ng mga mamamayan, ganyan din sa mga ari-arian ng probinsya. Alinsunod ito sa assessment at rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at mga lokal na opisyal ng Batangas. Ayon kay Calayan, dahil din ito sa maraming pinsalang naidulot ng masamang panahon at patuloy na paglobo ng bilang ng mga evacuees ng buong lalawigan. Ay wala pong pasok in all levels, both public and private in the whole province of Batangas. Hindi po nakatala dito na ang mga empleyado ay wala ring pasok. Yun naman po ay choices na ng empleyado kung sakalit sila po ay nahihirapan o apektado ang kanilang lugar, pwede naman po silang hindi pumasok. Meanwhile, it is also recommended that all employers and employees and all workers are strongly and seriously advised to take most prudent measures to protect the welfare of their families, life, health, and property. So, it is their own volition if they're going to work or not. At yun naman po ikatanggap-tanggap. May mga rason naman po kung bakit hindi sila makakapasok. Nananatili pa rin 8 ang napapaulat na nasawi dahil sa pinalakas na habagat bunsod ng bagyong Karina, gayon din ang nagdaang bagyong Butchoy. Kinumpirma ito sa DCRH ng tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Director Edgar Posadas, kaugnay na nagpapatuloy na masungit na panahon. Ayon kay Posadas, 7 sa mga ito ang kumpirmado mula sa Mindanao, kung saan 4 ang naitala sa Zamboanga, tig-iisa naman sa Northern Mindanao, Davao at Barm. Sa ngayon, biniberipika pa ang isang napaulat na namatay din mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Habang naitala naman ang bilang ng mga sugatan sa 2, isa pa rin ang patuloy na nawawala. Sa iba pang mga balita, lokal na produksyon nananatiling prioridad ng administrasyon ayon po sa Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Rose Mabiera. Rose, good morning. Kasunod ng ulat ng tala ng pinakamataas na ani ng palay sa bansa simula noong taong 1987 na pumalo sa lagpas 20 milyong tonelada. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA na mananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong at pagpapasigla ng lokal na produksyon. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na bagamat mataas ang antas na ito, hindi pa rin ito sapat kung ikukumpara sa demand sa bigas ng ating bansa, kung kaya't napipilitan pa rin tayong mag-angkat. At sa layong puna ng pagkukulang na ito, nangako ang Pangulo na ipaprioridad ng gobyerno ang pagpapasigla ng lokal na produksyon. Kakibat niya ng pamamahagi ng pamahalaan ng mga binhi at pataba sa mga magsasaka, pati na rin ang iba't ibang kagamitan at makinaryang pangsaka para mapabilis ang antas ng produksyon ng mga lokal na produkto. Ayon sa tala, higit 100 milyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba ang naipamahagi na sa mga magsasaka at inaasahang magpapatuloy pa ito kasabay ng programang pamamahagi ng titulo. Dagdag pa ng punong ehekutibo, 1,200 kilometrong farm-to-market roads ang inaasahang matatapos ngayong taon para mas mapabilis ang pag-transport ng mga produkto sa mga pamilihan ng hindi nakukompromiso ang kalidad ng mga ito. Ibinida rin ng Pangulo ang patuloy na pagpapaunlad sa sistema ng irigasyon na tinututukan ng administrasyon nitong mga nakaraang buwan. Patuloy tayo nagbubukas at kukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 ektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 ektarya
ng lupain sa buong bansa. Pagtitiyak naman ni PBBM sa mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura, gayon rin sa mga mamimili, ang mga nagdaang sunod-sunod na pagtaas ng bilihin na epekto ng mga itinakdang price ceiling maski sa ating mga produkto ay pawang panggipitang solusyon lamang. At makakaasahan niya mga ito sa puspusang aksyon ng pamahalaan para matugunan ang problemang kaharapin ng sektor, lalo pat nakalatag na rin ang plano nito sa pananalasa ng La Nina sa bansa. Para sa DZRH, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. At saka isang linggo na lang Isang linggo na lamang natitira bago po ang deadline sa pagsusumite ng mga inyong mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024. Yan po ay sa July 31. Nananawagan po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa lahat ng mga photography enthusiasts, yung mga mahihilig sa photography, isumitin na ninyo yung mga final entries para po sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time. O pagpapakita ho ng pagsaludo, pagkilala, pagpaparangal sa ating pong mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura, kasama yung mga horticulturist. At hanggang alas 10 ng gabi na lamang ng July 31, ang deadline ng pagsusumite ng inyong mga entries. Kinakailangan na yan po ay may kinalaman sa pag-ngiisda, pagsasaka at iba pang mga magagawa na tumutulong sa food production. Hindi po yung selfie nyo, Ayan. Maaaring basta ipakita ho ninyo, pwede ho din yung mga amateurs. Anyway, ang sabi po ni Chairman Al Tenco ng PAGCOR, ang mga isusumiti ho ninyo ay kinakailangang idaan sa PAGCOR website. At wag na ninyong palalagpasin pa ang July 31 para mapasama. Ang kabuang premyo, ayon po kay Chairman Tenco, ay 2.23 million pesos. Yan po ay hinati para sa 8 mananalo ng tig 100,000 pesos para sa conventional category o mga larawang kuha gamit ang conventional camera. Ngayon, tig 50,000 pesos naman ang 8 mananalo sa mobile category at dun sa drone category. Dalawang kategorya yan, na gumagamit ng mobile phone o dili kaya ng inyong mga drone camera. Ang mga hindi pa pala rin, syempre, meron pa rin pong consolation prize. Ayan. Kaya ano pang iniintay nyo, wag nang magpaabot po ng deadline. Kinakailangang isumite na kaagad ang inyo pong mga entries. Magandang umaga, Pilipinas! Inanunsyo na ng Malacanang ang pagsuspende na epektibo mamayang alas 5 ang pasok, suspendido. Baka hapon pa, suspended na. Kahapon yun, yung suspension. Okay. Mamayang alas 5 na umaga, suspended na ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at mga eskwelahan sa National Capital Region. Ayan. So, wag na ho kayong mag-intay pa ng anunsyo sa mga natutulog na mga mayor dahil nag-anunsyo na po ang Malacanang, suspendido na ang pasok starting 5 o'clock na umaga sa lahat ng tanggapan ng gobyerno dito po sa National Capital Region at mga eskwelahan. Pero yun pong mga ang obligasyon may kinalaman po sa response sa panahon ng emergency, meron po kayong pasok. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis! Mukhang hindi tayo makakapag-laundry day today, Pero siguro ipagpaliban na muna natin, Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't bang pahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test of chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Ikinatuwa naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang patuloy na suporta ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga power projects sa bansa. Ito ay matapos ibida ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation address o SONA ang mga nakompletong transmission line projects ng NGCP. Kabilang narito ang Marimeles Hermosa San Jose Facility, Cebu Negros Panay Transmission Line at ang Mindanao Visayas Interconnection Project. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Labanza, patunay ito na kinikilala ng Pangulo ang kanilang pagsisikap na mapabuti ang mga power transmission network sa buong bansa. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na binawi ng Philippine National Police ang nakatalagang 75 police escort para sa kanyang seguridad.
Sa kanyang inilabas na pahayag, tiniyak naman ng Vice Presidente sa publiko na ang kautusang ito ng PNP ay hindi makakaapekto sa kanyang trabaho bilang pangalawang Pangulo, partikular na ang paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan na nasa mga liblib na mga komunidad. Asa naman si VP Sara na ang direktibang ito ng PNP Chief ay makatutulong para mabawasan ang pagkalat ng illegal drugs sa bansa at na mapababa din ang bilang ng mga nabibiktima ng iba't ibang criminal activities. Hilina naman ni PNP Chief Romel Marbil, hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang binawian ng police escort dahil sa kakulangan nila ng tauhan. Depensa ni General Marbil, ang hakbang nila ay walang halong politika dahil maging ang iba pang mga retiradong general binawian ng security contingent dahil kapos sila ng mga tauhan lalong-lalo na sa Metro Manila. Sinabi pa ni Marbil na ang mga pulis na na-recall kay VP Sara ay i-deploy sa Metro Manila. Una rito, kinumpirma nga ng Vice Presidente na nagpalabas ng Notice of Relief ang PNP Chief sa 75 tauhan ng Police and Security Group na nakatalaga para naman sa kanyang seguridad. Teka muna, di ba't entitled ang VP Vice President sa ganong mga security? Anyway, siguro panalangin na lamang ni General Barbil na walang mangyari kay VP Inday kung hindi siya ang masisisi. Kinan Road, di sinara sa daloy ng trapiko dahil sa mga insidente ng landslide dulot ng bagyong Karina. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Nananatiling sarado sa daloy ng trapiko ang Cannon Road dahil sa mga insidente ng landslide na dulot ng malakas na buhos ng ulan na dulot ng bagyong Karina. Bandang alas 11 ng tanghali kahapon, nabagsakan na mga gumuong lupa at malalaking tipak ng bato ang mga sasakyang nakaparada sa mill site Cannon Road, Camp 62 Benguet. Wala namang iniulat na nasugatan, subalit nagtamo ng pinsala ang mga sasakyan. May ilan din sasakyan ang natrap sa kahaba ng Cannon Road dahil sa landslide at umapaw din ng tubig sa Wed River. Dahil dito ay nabisuhan ng DPWH Cordillera sa pangunan ni Real Director Kadafi Tanggul ang mga motorista na pansamantalang dumaan muna sa Marcos Highway at Nagilan Road kung aakyat sa Baguio City. Gayunman kung hindi mahalaga ang kanilang pakay, sa pagtungo sa Baguio ay ipagpaliban muna ang kanilang pagbiyahe at hintayin gumanda ang lagay ng panahon. Ito si RH41 Romy Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Jostek Gina. Dalawang mangingisda ni ulat namang nasawi sa karagatan ng Bataan dahil pa rin sa masamang panahon. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa ulat mula sa tanggapan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, dalawang mangisda ang nasawi sa karagatan sa Bataan sa kasagsagan ito ng malakas na ulan at malalaking alon sa dagat na pawang mga residente ng bayan ng Maribeles at Limay, Bataan. Ang mga nasawing biktima ay sina Angelo Marin, 45 anyos, residente ng Maribeles, Bataan, habang ang isa pang iniulat na nasawi subalit hindi pa din umano natatagpuan ang katawan ay kinilala ito na si Artemio Nabunag, 69 anyos na mangisda mula sa bayan ng Limay, na iniulat ito ng Coast Guard Station Bataan na nasawi at patuloy pa ang isinasagawang search and rescue operation sa katawan nito, katuwang ang bantay dagat sa Limay. Ayon sa anak na mangisda na nawawala na si Miss Mendoza, ang kanyang ama ay umalis ng bahay bandang alas 3 ng Hulyo 23, 2024 upang mangisda sa kabila ng mga advisory at babala na nagmula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng kanyang pamilya, ngunit kalaunan ay nagpatuloy at hanggang sa petsang ito ay hindi pa din bumabalik o hindi natatagpuan. Ito si RH37 Danny Kumilang para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Danny. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misi. Sa amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germs sa katawan na panalabanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. 21 na makalipas ang alas 4 na umaga. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na hindi ang Pangulong Bongbong Marcos ang nasa viral na pulburon video.
Isinailalim ang naturang video sa special analysis at lumabas na magkaiba ang ilang pictures nito sa Pangulo, partikular na ang tenga. Iba-iba daw kasi ang tenga ng bawat individual, kaya malaking patunay ito lalo na sa ibang tao ang ibang tao ang nasa video at hindi daw ito ang Pangulo. Ayon sa NBI, bagamat hindi patukoy ang individual na nasa video, malinaw na may intensyon ang may pakana nito na sirain ang Pangulo. So ito po mismo yung talagang video na pinlearn nila, but pag natanggal na yung unblurred, ito yung real image. So indeed, the intention is really to make a misrepresentation. This impostor trying to present himself as an image of the president doing unsavory acts. Be it AI o impostor for whatever it is, as far as the PNP is concerned, yung hindi po ito ang presidente, ibang tao po ito. As far as yung tenga, ito tenga pa lang ha, wala ka pa sa jawline, tignan mo yung panga, tignan mo yung structure ng buong buka, diyan pa lang nung niliwanag nila, ibang-iba na itsura ka agad just by looking at it. Oo, tsaka mukhang tukoy na nila kung sino yung may suot nung damit na yun Pinag-aaralan na mabuti ng PNP at ng NBI ang mga susunod na hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng naturang insidente. Posibleng makasuhan ang pagpapakalat ng peking video ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga individual na sangkot dito. Sa isang press conference, sinabi ng PNP at ng NBI na ipatatawag nilang mga nagkalat ng naturang video at magpapaliwanagin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, may natukoy na silang mga tao na posibleng nasa likod nito. Pero kumakala pa sila ng sapat na ebidensya para patunayan ang kasong isasampa sa kanila. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon sa video na lumabas sa halos 4 na oras bago ang pagsisimula ng sona ng Pangulo. Pinayuhan naman ng mga opisyal ang publiko na iwasan na i-share ang naturang video at mangyari i-report na lamang ang pagkalat nito sa mga kinauukulan. Mariing kinundina ni House Majority Leader Jose Manuel Dalipe ang mga individual na nasa likod ng paggawa at pagpapakalat ng AI-generated video upang atakihin ang Pangulong Bongbong Marcos ilang oras bago ang State of the Nation address. Ang peking video na inilabas na sa Maisog Rally na inorganisahan ng Pamilya Duterte at mga taga-suporta nito ay pinakalat sa social media ng mga pro-Duterte vloggers. Ayon kay Dalipe, sobrang foul na ito. At sino man ang nasa likod nito at nagpipinance para sirain ang image ng Pangulo ay hindi na tama. Nananawagan din sa Dalipe sa PNP at NBI magsagawa ng malalimang investigasyon. Sinabi ng kongresista, mahina ang kalidad ng video, malinaw na ito'y gawa-gawa lamang, dapat ding maituro sa publiko ang panganib ng deepfake technology. Australian Defense Attaché at Australia Defense Task Force dumating naman sa Westmincom sa Zamboanga City. Nandoon si Jun Di Makuta ka RH19 para sa detalye. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Dumating sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City ang grupo ng Australian Defense Attaché sa panguna ni Captain Emma MacDonald Kerr. Kasama ni Kerr ang Australia Defense Force Task Force 12 na mainit namang tinanggap ni na Westmincom Deputy Commander for Internal Defense Operations Brigadier General Taharudin Ampatuan, kasama sa na Chief of Unified Command Staff Colonel Emmanuel Cabasan at mga staff officers ng Westmincom. Ayon kay Captain Kerr, layo ng kanilang pagbisita ang mahalagang pag-uusap kaugnay sa commitment ng Australia na suporta sa Armed Forces of the Philippines, partikular sa area ng Westmincom. Nakipagpulong din ang grupo ni Captain Kerr sa US counterparts na nakabase din sa Camp Navarro, Westmincom. Ipinaabot naman ni Brigadier General Taharudin Ampatuan ang mensahe ng pasasalamat ng Westmincom Commander sa Australian Defense Force at sa Australian Government sa lalong pagpapatibay ng relasyon ng US, Australia at Pilipinas para sa usapin ng peace, stability, and prosperity sa Asia-Pacific region. Mula sa kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas!
Ano man po ang mga lakad ho ninyo ngayon, huwag kalimutan magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagbigyan. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan mo yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kaubedrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tiniyak naman ni SM Prime President na Jeffrey Lim. Magpapatuloy ito sa pangakong maghatid ng serbisyo sa kanilang mga stakeholders. Ito'y sa pagdiriwang ng 30th anniversary ng SM Prime Holdings Incorporated bilang isang public company. Ayon kay Lim, sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng kumpanya, nananatili itong matatag sa pagtupad ng kanilang tungkulin na maging instrumento sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Habang umaasa naman ang opisyal na magdadala na higit na optimismo ang bagong milestone na ito ng kumpanya para sa higit pang paghatid ng magandang kinabukasan para sa lahat. 27 na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Malinaw naman ang posisyon ng Department of Finance na mas mainam na gamitin na lamang ang halos 70 bilyong pisong excess fund ng PhilHealth para makatulong ito sa mga programa ng bansa. Kasunod ito ng mga pangangamba ng ilang health reform advocates na pakinabangan ng o sa pakinabang ng realokasyon ng PhilHealth Fund. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, makatutulong ito sa paglago ng ekonomiya ng 8% habang mas magpapabilis ito sa pagkamit ng 6% growth rate na target para sa taong ito. Maliban pa raw ito sa inaasahan ding tulong nito sa paglikha ng higit na 600,000 trabaho sa buong bansa. Sinabi pa ni Recto, hindi naman ito magdadagdag sa deficit ng bansa at hindi rin makadadagdag sa utang ng Pilipinas. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Finance sa GCG at OGCC, again din sa Commission on Audit para alamin kung legal bang mahakbang na ito at lahat naman daw ito ay sinabing legal. Ang deficit ng ating bansa, hindi rin makakadagdag sa utang ng Pilipinas. Di mababawasan ang programa ng pangkalusugan ng PhilHealth. In fact, nabanggit nga ng Pangulo kahapon sa sona niya, nadadagdagan pa. Mahigit 500 bilyong piso ang natutulog sa PhilHealth. Kahit tanggalin pa natin yung 89.9 billion, meron pa rin 500 bilyong piso good for the next 3 years. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, di ba si Secretary Ralph Recto nung kongresista pa isa rin sa mga bumoto doon sa mga panukala na nagsasabing hindi dapat nagagamit ang PhilHealth funds sa iba pang mga purposes maliban lamang sa pagbibigay ng healthcare. Maganda umaga, Pilipinas! Wanted person na 5 taong nagtago sa batas arestado sa Lingayen, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay RH38 Freddy Pajardo. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Lingayen Police Station ng wanted person na higit 5 taon din nagtago sa batas matapos itong maaresto kahapon. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Amormeo Sumini, ang suspek ay kinilalang si Berhil Rayos Sison, 49 anyos, residente ng Barangay Libsong, West Lingayen, na ito'y nadakma ng kanyang mga tauhan sa poblasyon ng nasabing bayan bandang alas 5:11 ng hapon. Ang pagkadakip sa suspek ay sa bisya ng alias warrant of arrest na pinalabas ng RTC Lingayen na may petsang July 25, 2019 sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act na may rekomendang piyansa na 24,000 piso at Republic Act 716 o Child Abuse na pinagkalooban siya ng piyansa na halagang 80,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
Ito si RH38, Freddy Pajardo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:31, kaso ng panggagahasa sa Davao City bumaba base sa datos na naitala ng Davao City Police Office. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Bayang buntag ni Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, bumaba ng 34% ang mga kaso ng paggagahasa sa Davao City mula Enero hanggang Mayo ngayong taon kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taong 2023. Ito ay ayon sa datos na inilabas ng Davao City Police Office o DCPO kung saan makikita na mayroon lamang na 41 kaso ng paggagahasa ang naitala noong mga buwang iyon kumpara sa naitala na 62 kaso sa parehong buwan noong 2023. Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuason, ito ay bunga ng pagsisikap ng kapulisan sa pamamagitan ng police visibility at ang kanilang information dissemination campaign at pagmamalasakit sa mga mamamayan. Dagdag pa ni Captain Tuason, aasahang itutuloy ng mga bagong station commanders ng DCPO ang magandang nasimulan ng 19 station commanders na na-relieve. Ang police visibility sa publiko ay kasalukuyang pinalalakas ng kampanya ng DCPO sa ilalim ng bagong acting city director na si Police Colonel Hansel Marantan. Sinabi pa ni Captain Tuazon, pinalakas ang police visibility para matiyak na ligtas ang publiko. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June. Nagpahayag din ng pasasalamat si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pag-aproba naman ng Department of Budget and Management sa 178 178 na mga bagong post para sa Public Attorney's Office na nasa ilalim ng Department of Justice. Sa isang pahayag, ipinaabot ni Remulla ang kanyang pasasalamat kay Budget Secretary Amena Pangandaman sa pagtugon at pagkilala sa legal na pangangailangan ng bansa. Pagmamalaki pa ng kalihim, tapos na ang mga araw na sinasabing para lamang sa mga mayayaman ang akses ng hustisya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga bagong post na ito sa PAO, sinabi ni Remulla na mas darami ang public attorney na may pakakalat sa buong bansa. Pero sa buong bansa, available ho ang tangerine chocolate. Ayan, ano nga ba ang tangerine chocolate? Pampatalino ho ito, at pamboost din ho ng immune system natin. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa lalawigan ng dinala sa lalawigan ng Quezon para doon ho maitanim. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess yan para sa iba't ibang produkto bukod pa sa tangerine chocolate. Ayan, bukod doon sa tangerine chocolate bar. Available mga produkto ito sa 0919-095-5935. Pero kung gusto ninyo ma-check yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, puntahan po ninyo yung tangerinechocolate.ph. Kaya sa mga kababayan natin na pauwi mula abroad, huwag na hong magpasalubong na imported na tsokolate. Mas masarap ang gawang atin, lalong-lalo na ang tangerine chocolate. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. This is truly Philippine-made. Gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! At para may pambili tayo ng tangerine chocolate, 13,000, 13,000 nang nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Basta sabi ko sa inyo, ang clue dyan ay ginagawa yan bago po gamitin ang bisikleta. Alam to dapat ng mga nagbabike. Ayan, lalong-lalo ng mga professional cyclists. Ginagawa nila ito. Ayan, Siyempre, pagkatapos ninyo magbike, mag-shower kayo gamit ang shield bath soap para maalis yung mga mikrobyo sa ating katawan. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At para ho sa mga sasali online, kayo ho ay kinakailangang i-share ang ating programa o dapat meron po kayong sharer badge para mapabilang ang inyong
mga entries. Maganda umaga, Pilipinas! Pwede bang sumali yung mga nasa abroad? Pwede. Ayos lang yan. Yun nga lang, peso ang premyo, ha? Ko-convert natin sa dollar o dili kaya sa iba pang mga currency. Ayan, ha? Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa abroad, lalong-lalo na dyan po sa Estados Unidos, sa Canada, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa mga seafarers natin na nakakalat, naglalayag sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Australia, sa Scotland, may nag-text sa ating kahapon, nakatutok daw po sila dyan sa Scotland. Maganda umaga, Pilipinas! At siyempre, ang ating mga suki dyan po sa San Diego, California, sina June, si Ma'am Loy, si Tito Manuel, si Tita Cora, at saka si Art, at saka si Doña Linda, ang ating Midnight Singers. Ayan, Uy, birthday din pala actually kahapon ito ni NAIA District Collector Attorney Yasmin Obilio sa MAPA. Attorney Yasmin, magandang umaga, And happy birthday. Hindi ko alam kung nag-treat si Doc Yeye sa inyo, magpapakape si Doc Yeye? Ewan ko lang. Ang pagbati po ay mula kina Dr. Yeye Manawis at mga kasamahan nito sa Fair Cargo Assessment Composite Office ng NAIA. Ayan, magandang umaga. Ay, teka nga pala, kahapon may napanood din ho tayo na isang video ng isang propaganda dyan po sa Taiwan. Ang binibida nila, di ba sabi dito, parang pinahintulutan na yung resupply mission sa Ayungin Shoal, doon sa BRP Sierra Madre. Iba naman ang pinapalabas nitong mga hunghang, dyan po sa China TV. Ang sinasabi nila, aalisin na, schedule na lang ang iniintay para alisin nila under the supervision of China yung BRP Sierra Madre. Ang hiling magpakalat ng fake news naman ito. Suportado pa ng meron na daw silang barkong inire-ready, para ho sa pag-transport o pag-aalis ng BRP Sierra Madre. Ayan, sabi ko naman, hayaan mo sila, propaganda nila yan. Hindi naman natin propaganda, hindi naman ho natin hindi naman natin posisyon yan, posisyon nila. Kaya lang, di ba? Kung imbis na ayusin ho yung pagbibigay nila ng impormasyon kaugnay ng mga napagkasunduan, babaliktad. May mga demonstrasyon pa sila kung paano daw aalisin ang BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal. Iba rin Maganda umaga, Pilipinas! Para magandang gising ho ninyo, dapat nag-uultabayo. Ang ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay ang postbiotic na nagtataglay ng Lactococcus lactis strain plasma. Inaral po ito ng mga Hapon, mahabang clinical trial kahit hindi po kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok ko nito sa ating katawan, ina-activate po yung immune system ng ating katawan, yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Ayan. At yan ho nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nagkakaroon tayo ng magandang tulog, na-achieve natin yung level na nananaginip na ho tayo, hindi binabangungot, nananaginip. Kaya pagkagising mo, in the mood ka. Kahit na stressful ang buhay, pagod ka, puyat ka, pagkagising mo, may panibagong sigla. Okay na niya naman, Pagka nakapag-ultabayo ka, alas 2 man na madaling araw ang gising mo at ang tulog mo, mga bandang alas 8, relax ka pa rin, Ang ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Ngayon kung may mga katanungan po kayo, may mga concerns po kayo, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Available din po ang ultamayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag ho natin kalimitan, ang ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Higit naman sa 60% ng mga Pinoy ang sumusuporta sa panukalang pag-ambyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution.
Itong limitahan sa survey na isinagawa ng Tanjere mula July 16 hanggang 18 gamit ang mobile-based application na nilahuklan ng 1,500 respondents. Sa nasabing survey, 3 to 5 respondents o 60.6% ang pabor sa economic tsa-tsa, 25.2% ang strongly agree at 35.4% naman ang somewhat agree. Ayon sa Tanjere, katulad ng survey noong June, naobserbahan nila malakas na suporta ng mga respondent mula sa Metro Manila, Northern Luzon at Central Luzon. Kapansin-pansin din na mayroong bahagyang pagtaas ng suporta sa Visayas. Ayon sa mayorya ng mga respondents, 5 ang nakikita nilang bentahe ng economic tsa-tsa kabilang ang paglikha ng mas maraming trabaho, 72.5%, mas mataas na paglago ng ekonomiya, 68.7%, pagtaas ng sweldo at mga benepisyo sa trabaho, 68.5%, pagbaba ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, 67%, at pagpapabuti ng kalidad ng trabaho sa bansa, 66%. Posible namang madamay din ang iba pang business process outsourcing o yung mga BPO sa total ban ng POGO sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chair Altenco, halos 10,000 Pilipino na nasa special class ng BPO ang konektado sa POGO. Pero paliwanag naman ni Tenco, wala naman silang direktibang o direktang kinalaman sa gambling o gaming, kundi kliyente lamang nila ang ilang gaming company sa Amerika at Europa. Pagbibigay din pa ng PAGCOR Chair, sisikapin nilang masunod ang timeline na ibinigay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa total ban ng POGO sa Pilipinas. Marami pa rin niya kasi silang kailangang pag-aralan gaya ng posibleng pagdamay sa industriya o mga kumpanya na walang direktang kinalaman sa operasyon ng mga POGO. Meron po yung laking sektor dyan, yung tinatawag na BPO, yung special BPO na linisensyan din po ng PAGCOR. Himigit kumulang po yun, mga 9, almost 10,000 po yun eh. Hindi naman po involved yun sa gaming kung hindi sila po ay linisensya ng PAGCOR nung nag-apply sila. Ito po yung malalaking mga BPO companies na nakikita natin sa mga building, mga pangalan. Sila po ay nagsisilbing mga customer service agents ng malalaking mga gaming companies sa Amerika, Canada at sa Europa. Wala naman pong involvement sa gaming yon. So, yun po ililiwanagin din natin. Masasama ba sila? Samantala, nilinaw naman ang Malacanang na kabilang ang internet gaming licenses o licensees sa ipagbabawal na sa bansa. Yan ay makaraang i-anunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang itlong SODA, State of the Nation Address, ang total ban sa mga POGO, mga Philippine Offshore Gaming Operators. Ginawa ng Presidential Communications Office Secretary Chaloy Garapil ang paglilinaw dahil sa reaksyon ng ilang kritiko tungkol sa POGO na nila'y matagal nang ipinagbabawal habang ang legal na POGO naman ay napalitan na ng pangalan bilang Internet Gaming Licensees o IGL. Kaugnay nito, nanghihinayang naman si PAGCOR CEO Altenco sa bilyong pisong mawawalang kita ng gobyerno oras na mawala ang lahat ng POGO o yung mga IGL. Samantala, dapat magalit tayo sa ginagawang panggagata sa pondo ng PhilHealth. Ito naman ang sinabi sa DZRH ng public health expert na si Dr. Tony Leachon kaugnay ng paglilipat ng excess fund ng Philippine Health Insurance Corporation sa iba pang mga programa ng gobyerno. Sinabi ni Leachon na dapat hayaan na lamang ang paggamit ng pondo ng PhilHealth para lamang sa mga proyektong walang kinalaman sa kalusugan. Labagan niya sa Universal Healthcare Law ang naturang hakbang dahil ang pondo ay para lang dapat sa pagdagdag ng mga benepisyo at pagbabawas sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Dapat magalit tayo at magtumpo kasi itong excess funds na 90 billion ay nailipat po, nakarimit na po ng 20 billion eh. Ang masama po dito, magiging gatasan or milking cow ang PhilHealth ng mga bagay-bagay na hindi related sa kalusugan. Saad po sa batas ng General Appropriations Act, Universal Healthcare Law at Syntax Reform, pag may nakuha po tayong pera na laan sa PhilHealth, gagamitin lang ho para mag-increase ang benepisyo at ma-decrease yung contribution or premium natin. Todo pasasalamat naman si Senator Bongo sa Pangulong Bongbong Marcos sa pangako nitong panaramihin pa ang bilang ng mga super health centers sa bansa sa susunod na taon.
Binigyan din ni Senator Go ang kritikal na papel ng mga super health centers sa pagpapahusay ng pagkakaroon ng mahalagang serbisyo medikal, lalo na sa mga komunidad na problema sa ang serbisyo medikal dahil po sa geography at na ekonomiya o yung bang nasa mga liblib talagang mga lugar. Muli rin iginit ni Senator Go ang pangangailangang ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan, lalo na yung primary health care. Ang inisyatibang Super Health Center ay unang sinulong ni Senator Go bilang chair ng Senate Committee on Health noong 2021 sa budget deliberation, isang taon bago pa man ang Marcos administration. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, birthday pala ngayon ni Attorney Romy Macalintal. At saka birthday din ni Emmy Ramirez Rodeno na nandyan sa Nueva Ecija. Birthday mo ito, Malu? Aba, binabati siya ni Malu Cabral. Maganda umaga, Pilipinas! Yun daw pong hidungaang Heart Evangelista at Marian Rivera, naayos na ba? Ay, hindi ko alam. Itanong natin kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas sa pelikulang Temptation Island. Noong 2011, unang nagkaroon ng hidwaan sina Marian Rivera at Heart Evangelista. Naku, ang chismis ha? Nagkadimandahan pa, Kuya Angel. Dahil itong si Marian, ikinulong niya sa CR si Heart Evangelista. Ay nako, nakakaloka talaga. Dahil alam ba ninyo kung anong pinag-ugatan? Selos. Nagselos si Marian kay Heart Evangelista. Kasi that time, si Heart Evangelista ay parang loveless samantalang itong si Dingdong at Marian, sila na noong mga panahon na yon. Well, dekada na ang nakaraan. Pero hindi sila masyadong nagkikita. Nagkita mga twice lang yata Kuya Angel. Pero sa tuwing magkikita sa mga event, deadmahan, irapan at talagang hate nila ang isa't isa. Ang matalik na magkaaway noon na si Marian at Heart, nakitang magkayakap, Kuya Angel. Masaya sa isa't isa, beso-beso at talagang friendship sila. Naku, ito ay nangyari sa GMA Gala na ginawa nga dito sa Marriott Hotel sa may Newport, Pasay City. Oo, totoo. Marami ang nagulat at natuwa dahil sa pagbabati na iyon ng dalawang reyna ng GMA. Di ba, bongga? At least, batida si Marian at Heart Evangelista. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 4 ng umaga, ipagdarasal ni Senator Amy Marcos ipinagdasal pala. Ipinagdasal ni Senator Amy Marcos sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara sa opening prayer ng sesyon ng Senado. Humiling ang presidential sister na pagtagumpayan ang mabubuting hangarin ng Pangulo sa kabila ng mga nakapaligid sa kanya na makasarili. Dasal din ng senadora ang proteksyon para sa kaibigan niyang pangalawang Pangulo. Inusal ni Senator Marcos na bigyan din ng katalinuhan ang Senado para maintindihan ang tunay na estado ng lipunan. Yan din anyan lakas para ipaglaban ang katotohanan at karapatan ng sambayan ng Pilipino. Binanggit din ni Senator Marcos ang samut-saring problema. Yan din yung mga hamon na nagpapahirap sa mga Pinoy gaya ng mahal na bilihin at kagutuman. Laman din ang dasal ni Senator Amy ang proteksyon para sa mga humahamon sa karagatan ng Pilipinas at idiniin na walang gerang nagtatagumpay. Patuloy niyo pong mahalin at pagpalain ang Pilipinas, patatagin ang inyong Senado at ang buong kapulungan ng aming bansa. Pangalagaan ng Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Pagtagumpayin ang mabubuting hangarin ng aking kapatid, ang Pangulong Bongbong Marcos na mangibabaw sa mga mapangsariling nakapaligid sa kanya. At patuloy niyo pong kalingain ang sambayang Pilipino. Samantala, tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy na pagsusulong ng Kamara de Representantes
sa mga programang makatutulong sa mga magsasaka upang maparami ang kanilang ani at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Sinabi ito ni Speaker Romualdez sa pagbubukas ng ikahuling regular na sesyon ng 19th Congress. Ayon kay Romualdez, malugod na tinatanggap at lubos na sinusuportahan ng Kamara ang pagpapatupad ng Executive Order No. 62 ng Pangulong Bongbong Marcos kung saan ibinaba ang taripa ng mga imported na bigas mula 35% ginawang 15%. Sinabi pa ni Romualdez na hangarin din ang mababang kapulungan ng Kongreso na pangalagaan ang purchasing power ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin kasama ng kuryente. Pinunto pa ng leader ng Kamara, merong mahigit 300 kinatuwa ng mababang kapulungan. At sa ulat po naman ng Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation noong Hunyo sa 3.7% mula 3.9% noong Mayo dahil ito sa mababang gastusin sa enerhiya at transportasyon. Iconic na design ng mga jeepney dapat panatilihin sa PUB Modernization Program ayon naman kay Senator Chis Escudero. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Walang karapatan ng sino man sa mga nagsusulong ng PUV Modernization Program na tanggalin ang iconic na jeepney design ng mga jeep. Ito ang deklarasyon ni Senate President Francis Chis Escudero sa hearing ng Senate Committee on Public Services na pinamumunan ni Senador Raffy Tulfo kasunod ng kahilingan na dapat ay suspindihin ang implementasyon ng PUV Modernization Program dahil hanggang ngayon ay ang miniature na jeepney ang ibinibigay nilang souvenir sa mga dumadalaw na mga ambasador. Hindi umano napagplanuhan ng programa at ibrinaso lamang ng dating administrasyon kahit hindi handa ang mga apektadong sektor. Binigyang din ni Escudero na kanya itong tinutulan ng siya pa ang gobernador ng Sorsogon, ngunit may isang kooperatiba na may pondong 300 million pesos na nangahas bumili ng 40 hanggang 15 mga e-jeepney. Sa ngayon, 8 na lang ang gumagana at pinagkakahuyan na lamang ang piyesa ang mga sira. Sa nasabi ding hearing, ibinulalas ni Elmer Francisco ng Francisco Motors ang kanyang sama ng loob sa mga taga-Department of Transportation o DOTR dahil mahigit 70 taon na silang gumagawa ng jeep, ngunit bigla na lang silang sinabihan na hindi qualified at ang binili ay ang mga modern jeep na parang kahon mula sa China. Narito si Senate President Chis Escudero. Simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspinde ng modernization program na ito. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pinangunahan naman ni Senator Lito Lapid ang pamamahagi ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AIC sa 400 mga residente. Yan po ay sa lungsod ng Maynila sa kabila ng mga pagulan. Nasa 200 college students at 200 senior citizen ang nabiyayaan ng ayuda mula sa DSWD. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senator Lapid, nakatanggap ang bawat estudyante ng 4,000 pesos. Ang mga senior citizens naman ay nakatanggap ng tig 2,000 piso. Sa pangunguna ni Chairman Bolong C, nagpasalamat si ama ito kay Senator Lapid sa mga benepisyo para sa Barangay 213, Zone 20 sa lungsod ng Maynila. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Maynila. Ano ha? Neck to neck ang laban dyan. Ano ha? Oo, nangunguna si dating Congresswoman Naida Angping, nasa 48% ang rating nito. Tapos sumusunod si dating Mayor Isko, ano ha? Nasa mga 40%. Close din ang laban ni Hani Lacuna at saka ni Alex Lopez. Si Alex Lopez 8. Ulelat si Mayor Hani 3. Ay, magandang umaga kay Regional Director Engineer Tanggol. Matawag na po kami. Samantala, para ho sa mga taga Central Luzon, nasabi ni Malu, pagka ganito umuulan, hindi masyado piniproblema ng mga residente ng Severo Bacolor, Samira at saka ng Severo Mabalacat ang mga pagbaha. Kasi mabilis pong lumabas yung tubig. Maganda yung drainage system.
Huwag natin kalimutan, tuloy pa rin yung alok nila na pinakamurang ready for occupancy unit. With easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya with 20,000 pesos na all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na kaagad sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Hindi nyo nga po problemahan ng traffic kung papunta ho kayo ng munisipyo o kaya ng mga groceries kasi nasa loob mismo ito ng township. Nandun yung City Hall, yung department store, ang eskwelahan, ang simbahan at iba pang mga amenities. Napakalapit din po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Samantalang po napakagandang investment na ito at may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong Lucky Dart kung kayo ngayon ay bibili. Ayan, pwede kayong bumiyahe ng libre for 2 patungong Japan, Taiwan, Singapore o Hong Kong o dili kaya Thailand kung saan tatama ang inyong Lucky Dart. Pag hindi pa rin kayo sinuwerte dyan, po pwede ho kayong manalo pa rin. Doon po makadali pa rin doon sa Premier e-bike plus aircon promo ng Westchester Realty. Magandang umaga, Pilipinas! Kamara, handang aksyonan ang mga SONA priority bills. Detalye ng balitang mula kay Manang Milky Rigoran, Ariswell. Manang Milky. Suportado at handang aksyonan ng Kamara ang mga panukalang batas na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA para agad na maipasa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kabilang ang 6.352 trillion pesos na national budget o National Expenditure Program na magiging basehan sa 2025 General Appropriations Bill. Target ng Kamarang maipasa ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos ang buwan ng Setyembre. Ang 2025 proposed national budget ay mataas ng 10% kumpara sa 5.768 trillion pesos na pambansang budget ngayong taon o katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Inaasahan na isusumite sa Kamara ng Department of Budget and Management ang 2025 National Expenditure Program sa darating na July 29 matapos ang gagawing review ng buong gabinete. Una rito na isabatas na ni Pangulong Marcos ang New Government Procurement Reform Act at ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. Ako si Milky Rigoran, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. Samantala, number coding sa Metro Manila suspendido ngayong Miyerkules. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Maulang umaga, Kuyang Angel. Suspendido na ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw ng Miyerkules, Hulyo 24. Abiso ng MMDA, ito'y kasunod ng anunsyo ng Malacanang. Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Epekto ito ng patuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng Bagyong Karina at hanging habagat. Dahil dito, malayang makakabiyahe ngayong araw ang mga sakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 o 5 hanggang 6. Sumantala ko yung Angel, bago mag-alas 5 ng umaga, naglabas ng update itong MMDA Metro Base kaugnay ng kanilang monitoring ng mga binabahang lugar sa buong Kamaynilaan ngayon. Pinakamataas ang baha sa may Makati City, partikular sa may northbound ng Guadalupe Orense. Abot na sa 19 pulgadas ito Kuya Angel o nidit hanggang abot tuhod. Ang baha ayon sa MMDA Metro Base. Mayroon ding gutter level naman o gutter deep na baha sa may Taguig, sa may C5 Kalayaan. Sa Pasay City yung Andrews Ramo, Ross Boulevard, EDSA northbound. Maging yung Airport Road. Sa Quezon City naman, bahan na rin gutter deep sa may G. Araneta at E. Rodriguez Araneta Avenue. Sa lungsod ng Maynila, gutter deep din ang baha sa Bonifacio Drive. Dimasalang, kanto ng Basera, Espanya, kanto ng Lacson Avenue, maging sa Ross Boulevard, kanto ng Calao. Yan ang latest mula pa rin 7-day Metro Base. Ito si Edniel Parosa. Nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel at galing po sa tanggapan ng Presidential Communications Office. Ulitin lamang natin in view of the forecasted continuous rainfall brought about by the southwest monsoon and Typhoon Karina, work in government offices and classes at all levels in the National Capital Region are hereby suspended at 5 a.m. today, July 24, as recommended by the National Disaster
Risk Reduction and Management Council. However, those agencies whose functions involve the delivery of basic and health services, preparedness, response to disaster and calamities, and or the performance of vital services shall continue with their operations and render the necessary services. The suspension of work or for private companies and offices is left to the discretion of their respective heads. Yan po ay anunsyo galing po sa palasyo po ng Malacanang. Maraming salamat kay Yusek Cesar Chavez na maaga din pong gumigising para i-monitor ang sitwasyon. Nasa may makapag-alabin nyo ngayon si Yuel Reyes at mamaybay din sa tubig baha. Yuel, anong sitwasyon ngayon dyan? Good morning, Kuya Angel. Buti nga nabanggit mo na suspended na yung pasok sa government offices at papublikong paaralan. Dito sa may bahagi ng Macapagal Boulevard, habang tayo nag-iikot-ikot, marami pa rin yung mga sasakyan na nagtatangkang sumuong sa baha dahil nga may kadiliman pa. And ang hirap tansyahin kung gaano kalalim yung baha. Pero habang tayo nandito sa may paligid ng World Trade Center, papasok dito sa CCP Complex, hanggang sa tuhod na yung baha. Marami sa ating mga nakasabay na motorista, mga sasakyan, light vehicles, sinubukan pa rin na Kuyang Angel na sumuong dito sa baha, pero nagsibalikan din. Marami kaming mga sasakyan na nagsibalikan. Gayon din, meron ding mga motorsiklo na kanina tinangka pa, pero ngayon naglalakad na lamang Kuyang Angel. Hindi lang dito sa may bahagi ng papasok na CCP Complex, kundi maging dito sa may bahagi ng isang mall ng SM Mall of Asia, may mga buti na lang may mga nagbabantay na mga gwardya at gumagabay sa mga motorista na huwag nang pasukin. Yung bahagi naman papasok ng dito sa may bandang Sofitel, papasok ng Sofitel Kuyang Angel, dahil hindi na nga raw hindi kakayanin, lalo na ng mga motorsiklo at ng mga light vehicles. So abiso na lamang din sa mga motorista, Kuyang Angel, na iwasan na itong bahagi. Lalo, papasok pa lang tayo kanina, Kuyang Angel, sa pagkatapos ng Cavitex toll, sumalubong agad sa atin yung gutter deep na baha sa may bahagi ng Parañaque. Kaya doble ingat, Kuyang Angel, sa ating mga motorista na bumabaybay, lalo na ngayon na medyo madilim pa. Yan muna ang latest dito sa bahagi ng Macapagal Boulevard. Ito si Yuel Reyes, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel, at magandang umaga din kay Boss Jomar Canlas. Yung ding anunsyo na galing po kay Executive Secretary Lucas Bersamin ay ipinaparating din ng tanggapan ni ES Luc Bersamin. Maganda umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayon? Pinakamaganda kung wala naman kayong talagang sadyang importante para lumabas ng bahay, manatili na lang muna. Lagi pong magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Patuloy po ang pagbuhos ng malakas na ulan. Antabayan po natin ang latest bulletin mula po naman sa Pag-asa para malaman ho natin
yung magiging pagkilos natin sa mga susunod na sandali. Pero ang importante, may ambisyon na po ang Malacanang, no classes o levels para po sa National Capital Region. Suspendido na rin po ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Yung pribadong sektor siguro, depende na lamang ho sa mga bossing ho ninyo. No, ha? Alam, mahirap din kasi paano yung mga bangko? Kasarado naman ang Bangko Sentral. Wala ding clearing. Hindi nyo na lamang yung mga anunsyo ng inyo pong mga HR para malaman ho ninyo kung may pasok kayo o wala. Ang importante, ang unahin ho natin ang ating kalusugan kasi sabi nga natin wala naman pwedeng ipalit sa ating madidisgrasyang katawan, pagka nagkasakit tayo, lalong-lalo na ngayon, taas pa naman ng leptospirosis. Sa may Mantrade Magallanes, 1 oras nang walang galawan ng mga sasakyan. Sabi po ni Francisco ako, Anyway, Kisses, alamin natin sa Pag-asa. Anong mga susunod pang, anong magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na sandali. Ayan, tinatawagan na natin, pero dapat kahit na bumabagyo, kahit na malakas ang ulan, dapat maganda pa rin ating tulog. Kasi pag magandang tulog natin, maganda ang ating mood. Pag magandang gising natin, maganda ang ating pagharap sa mga paghamon ng buhay kahit na masama ho ang panahon. Mag-Ultamayo. Ang Ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ano ba ito? Ang Ultamayo ay postbiotic with Lactococcus lactis-stain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-stain plasma. Kaya pagpasok ko nito sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya habang tayo natutulog, gumagana po yan para maitabuhay ang mga toksin sa ating katawan, nare-rejuvenate tayo, nagkakaroon ng bagong lakas, ng bagong sigla para po sa pagharap natin sa mga hamon ng panibagong bukas. Ayan, hindi po ito kwentong kutsero, dumaan po sa mahabang clinical trial ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. Kaya naman, mabilis po itong nirekomenda ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung may mga katanungan pa ho kayo, may mga concerns ho kayo, po pwede kayong mag-text ng inyong pong mga tanong sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. At available din po ang Ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Available din po sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang mahalagang paalala, ang Ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na hindi nila pababayaan ang mga maapektuhang manggagawa kasunod ng total ban ng POGO sa bansa. Sa panayam ng DCRH kay Labor Secretary Benny Laguesma, sinabi nito na kumuha na sila ng listahan sa PAGCOR para malaman ang bilang ng mga Pilipinong POGO worker. Nagsasagawa na rin daw sila ng profiling para malaman ang magiging angkop na trabaho na ibibigay sa mga ito. Nasaan si Secretary? Tatalima tayo sa direktiba ng Pangulo. At ang Department of Labor and Employment po, nakipag-ugnayan na rin sa PAGCOR at nagsimula na po yung profiling na tinatawag natin. Makita po natin na hindi lamang yung bilang, ano po yung klase ng kanilang trabaho ginagawa ngayon sa kanilang mga kumpanya at ano po ang kanilang kasanayan. Ayun. Hapon din, nakausap nga natin si Secretary Benny. Ang tanong ko sa kanya, paano naman halimbawa, di ba, yung mga, kasi madami naman din tayong mga manggagawang Pilipino na nasa abroad. Baka mamaya, rest baka naman tayo doon sa pagtataboy natin to sa mga foreign workers. Sabi niya naman, pwede naman tayo magkaroon ng reciprocity. Reciprocal approach, Pwede na natin silang gabayan kung ano daw po yung mga trabahong po pwede nilang mapasukan, depende sa kanilang expertise. Samantala, handa rin daw ang Department of Labor na i-train ang mga magkukulang ng qualification at magbibigay ng emergency assistance para sa mga hindi kaagad makapagtatrabaho.
Ang kailangan po siguro talaga, ang resulta ng aming profiling, ma-match po namin sila doon sa mga pwede nilang mapasukan. At kung meron pong kakulangan at ang kanilang kasanayan at kwalifikasyon, dagdagan po namin ng upskilling, retraining. Habang sila po yung nagte-training naman, ay pwede po rin namin silang mapagkalooban ng temporary emergency assistance. Naku, madami-dami yan, Secretary. Sabi nyo nga, nasa mga 22,000. Ilang bahagi ng Vito Cruz bago mag-Top Avenue hanggang bewang na ang tubig baha. Sabi naman ni Dennis Villanueva, yung isa po sa mga driver ho namin. Sapat naman ang 5 buwang palugit na ibinigay ng gobyerno para mahubaran ng maskara ang mga boss na nasa likod ng mga illegal na Philippine offshore gaming operators. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, target nilang mabuo ang database ng lahat ng mga dayuhang nagtatrabaho sa mga POGO. Naniniwala si Cruz na magagamit ito para maipa-deport ang lahat ng mga POGO worker pabalik sa kanilang pinagmulang bansa. Kasunod dito ng deklarasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong sona na bawal na ang mga POGO sa Pilipinas. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang PAOK sa Interagency Council Against Trafficking ng Department of Justice, ganyan din sa Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council, sa Philippine National Police at NBI para sa implementasyon ng POGO ban. So, ito yung may mga reported flooding sa Manila City, sa Bonifacio Avenue, 25th Avenue, northbound and southbound. Gutter deep na daw po, mga 8 inches ho ang lalim. Di Masalang Corner, Bisera Street, Santa Cruz, gutter deep. Espanya Lacson Avenue intersection, gutter deep, mga 8 inches. Ang Rojas Avenue naman sa may Calao, Rojas Avenue to Calao, gutter deep, 8 inches. Sa Quezon City, ang G. Araneta, Maria Clara, southbound, gutter deep. E. Rodriguez, Araneta, gutter deep din po, mga 8 inches. Sa Pasay, nako, mataas din po ang tubig sa Andrew Tramo, gutter deep na rin, mga 8 inches. Ross Boulevard, EDSA northbound, Service Road, gutter deep din ang lalim. Airport Road, Domestic Road, gutter deep 8 inches. Kaya doon ho sa mga papunta ho na yung mga biyahe, kinakailangan siguro mag-iingat din ho tayo. Tagahan ho ninyong biyahe. At saka monitor ho ninyo. Check mo nga din, Ivan, pakicheck na rin natin kung mayroong cancellation na ng mga flights, kasi syempre may mga apektuhan din ng malakas na ulan. Sa Makati City, apektado rin northbound ng Orense, Guadalupe, knee-deep, at sa Taguig City, C5 Kalayaan, U-turn gutter deep din, mga 8 inches ang lalim. Galing po yan sa MMDA Metro Base. Ganda umaga, Pilipinas! 12 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Inuulito natin, walang pasok, National Capital Region, lahat ho ng mga antas ng klase, elementary hanggang grade school, hanggang college, suspendido na po sa National Capital Region. Wala din pasok sa mga government offices. Sa private sector, bahala na daw po inyong mga bossing. Ross Boulevard Corner, Soto Street, baha na rin, sabi naman ni JB Bendanya. Yan, yung isa po nating mobile operator dito. Si Professor Dr. John Cadiz Karandang, isa pong magaling na psychologist, kasama na ho natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Oo. Alam mo, usong-usong ngayon yung AI. Huling biktima nga daw ng deepfake si Pangulong BBM. Bakit ba bakit ho, anong impact niyan sa mindset ho ng ating mga kababayan? Lalong-lalo na dyan sa mga hindi masyado techie, di ba? Napapapaniwala eh. Well, to be honest, nung una kong mga nakikita, I myself, pag nakakita ko ng video, madali ako mapaniwala. Siya nga ba ito? Pero may katanungan. Di ba? Siya nga ba ito? Ito nga ba? Sinabi nga ba ng isang taong ito? Kasi marami din naman kaibigang professional na nabibiktima ng deepfake, no? Pero syempre, kung tayo ay sabihin natin aware doon sa nangyayari ngayon deepfake, ibini-verify, binabalidate. Oo. Kasi ang hirap sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung alin ang totoo at hindi totoo. Kasi sa sobrang lawak ng internet, ng social media, para bang kung sino nag-post at itong iba nag-post ng isang video na hindi natin alam kung deepfake siya,
at influencers, madali na natin pinapaniwalaan, hindi doon sa video, doon sa nag-post, so nagsabi. Yung nag-post ang pinaniniwalaan. Hindi yun, not necessarily yung content. Hindi necessarily yung content eh. I myself, kasi meron naman tayong education for that, di ba, na think before you click, di ba, something like that, no? Pero minsan kasi, dahil sa daming influencers, mas napapaniwalaan nila yung influencer kung ano pinupost ng influencer para sa kanila totoo. Lalo na kapag medyo may pagka-bias tayo. Halimbawa, tayo sa isang tao. Meron kung ano yung lining mo. Kung ano yung lining mo. Dok, hindi lang ba? Or talagang inherent sa tao ang hindi ganun ka-discerning? Hindi naman lahat, no? Pero ako personally, kailangan natin pagtibayin yung yung edukasyon tungkol na hindi lahat na nakikita natin sa social media ngayon totoo. Kailangan pa rin natin alamin, kailangan pa rin natin suriin. Kasi minsan nga sa mga, wag na mo mamasamain sa mga nakakatanda sa atin. Minsan sa kainan namin, no, ng parent ko. Anak, sinabi pa lang ni ganito yung statement ito, no, nakakabahala. Teka ba? Sabi ba nun? Teka, check ko. Hindi totoo yan. Huwag kayo magpaniwala yan. Kasi minsan ginagamit yung video, tapos iba yung sinasabi. At kaboses no? Lalong-lalo na. Ay, Dok, sinabi mo pa, biktima dyan yun sa mga endorsement ng mga kung ano-ano. Yes. Di ba? Yes. Mga gadget, mga food supplement, di ba? Yes. Nakakatakot. Kasi baka mamaya, maging lang tayo kumbaga parang madaling mabiktima, madaling sabihin natin, sorry po natin, mabudol o ma-scam. Kasi pag sinabi doon sa nag-post o kaya doon sa nakita nila doon sa video, akala nila totoo kasi hindi na magaling na yun maka-edit na yun kahit nga bata, marunong na mag-edit ng kala mo kamukhang-kamukha talaga sinabi, no? Kaya po kailangan siguro, no, na ang gobyerno magtingin talaga yung batas. Sana gumawa ng batas para yung parusahan yung mga gumagawa ng ganyan. Kasi nakakalason po ng isipan ng mga tao, lalo na yung mga hindi po sabihin natin may hustong kaalaman o nakapag-aral. Kasi wala na nga silang makuhang informasyon. Tapos kalat na nga sila sa kaalaman, ibibigay pa natin hindi tamang kaalaman. Kawawa naman din po, no? Ano yung sektor na yun na masyadong vulnerable? Yung mga senior? Yung hindi techie? Lahat. Pero siyempre, mga nasa working class, medyo mataas ang level of awareness, no? Siguro yung mga sabihin natin hindi techie o sabihin natin marginalized na rin kahit pa paano. Kasi Doc Jan, malaking sektor yan, malaking porsyento ng ating mga kababayan, hindi naman ganun kateki, ano ha? Opo, kasulad nga lang po ng isa kong kasama kaibigang doktor na sabi ko, Doc, napanood ko yung YouTube mo pero may nakita ako. Alam mo, ginawa ng mga pasyente niya, Doc, ito pala magandang gamot, sabi mo. Nakakabahala yun. Kasi bakit saan yung nakita sa video? Yung pala naman, yung gamutin, peke. So, nakasalala yung kredibilidad ng isang professional. Diba? So, kami mga nasa professional field, napakaingat. Kaya nga hanggat maaari nga po, kung kinakailangan talaga, tulungan ng gobyerno itong mga sektor na ito na siguro i-educate na rin kahit pa paano ng mga barangay level na huwag tayo magpaniwala sa mga sinasabi. Magbigay lang sila ng credible website na kung saan magsasabi ng katotohanan. Pero sad to say, may mga ilang credible website tayo o news platform na nadadamay din. Ginagamit yung logo. Oo nga Hindi lang naman Miji, pati nga mga bangko, ewan ko, pero original, ang ganda ho ng objective ng AI, ng artificial intelligence, para nga po isimplify yung mga pagpoproseso natin ng mga bagay. Kaya lang, unfortunately, nagamit din ho ng mga kriminal Correct po. Kasi ang lahat naman po, no, yung ginawa social media, mabuti ang hangarin. Minsan kasi tao na talaga ang gumagawa ng isang bagay para mapasama ang isang nilikha ng ating siyensya o ng teknolohiya para gamitin ito sa masama. Parang ano lang din po yung kutsilyo. Ang magandang hangarin ng kutsilyo.
gamitin sa pagdiwa, pero minsan ginagamit ito sa masama. So, hindi natin talaga, kumbaga talagang tao ngayon ang ang importanteng i-build, hindi yung i-enhance yung technology. Kasi kapag ibalik natin yung character building, siguro naman sa panahon ngayon, lumami pa rin ang mabubuti sa lipunan ngayon, no? Oo. Hindi naman ito cultural. Kasi kahit sa ibang bansa, ganun din ang problema nila eh. Yes, o kung hindi cultural po ito, hindi po. Sabihin na natin parang virus, no? Parang sabihin na natin pandemic na po na lumalaganap sa buong mundo. Kaya nga po, ang hamon sa ating mga nakaalam, may sinasabi natin, sabihin na natin may dunong, may kaunting dunong, tulungan natin yung mga kapos na kaalaman na huwag paniwalaan basta-basta. Kaya nga po minsan pag nanonood na sa mall, tapos biglang nanonood sila ng halimbawa, alam ko hindi naman reliable source, tapos magdedebate sila. Minsan naaawa talaga ako. Minsan gusto ko sana sabihin, huwag yung pag-awayin ng isang bagay na hindi naman reliable. Kasi minsan po talaga, aminin natin sa hindi, napukos din ng nasa huling pagsisisi, minsan nagiging nakakaawa. In fairness naman po talaga, mabuti ang hangarin ng technology, no? Salamat po sa siyensya, salamat sa teknolohiya, pero tao talaga ang gumagawa para mapasama ito. Kaya lang, Dok, wag gano'n, halimbawa, nanghimasok ka sa mga diskusyon ng mga hindi mo naman kakilala, sagutin ka pa, huyu! Correct. Minsan na out of context, yung intention mo, para i-educate yung tao na hindi totoo yan, minsan ikaw pa napapasama kasi sasabihin nila, baka wala ka ng isang ganito, para kang, something like that, may sasabihin masama sa'yo, no? Tulad na lang po ng mga lumalabas ngayon ng AI, naman dictate, no? Nung nakita ko yun, hindi ko senior pero nagalit ako sa mga kaibigan ko, bakit yung senior? Totoo sa yun sa'yo. Are you sure? Kasi palibasa kasi, hindi ka baka ganun kang political side. Sabi ko, bahala kayo. Eventually, the government said, huwag i-share. Di ba? So, tama ako. Minsan kasi ganun kailangan mo rin manindigan para kahit masaktan yung mga ego ng mga tao, basta sa panindigan mo, ituro mo yung tama. At the end of the day, kahit pa paano, matututo yung tao na, oo, tama yung sinabi ni John. Huwag i-share. Sana nakinig ako. Something like that, no? Oo, kaya lang kuminsan baka nga mamaya paano kung hindi ganun katatag yung kaisipan o yung ang tawag dito yung mind yung ang tawag dito status ng pag-iisip ng tao baka mamaya bumigay 'di ba? Pagka nabiktima ng mga deepfake na ganito. 'Di ba? Ang dali ba naman mag-edit ngayon? 'Di ba? Halimbawa, bigla kang lagyan ng katabing kung sino. Tapos yung mga malalaswang video ko minsan, naku, hirap talaga. Anyway, Doc John, maraming salamat po for joining us this morning. Salamat po. Ingat po kayo at maulan ngayon mga nakikinig ngayon sa ating programa. Salamat po. Si Dr. John Carandang, isa pong psychologist. Kaya sabi niya nga, nasa tao kasi yun kung paano natin ginagamit yung technology. Okay, dapat mas discerning ho tayo. No, ha? Para ma-discern nyo kung anong tama at hindi, makinig na lang ako kayo, tumutok ko kayo sa DCRH. Di ba? Para magabayan kayo. Gaya nito, birthday pala ni Mariano Cristina Boyet Hoson, ng Nueva Ecija, Quezon Nueva Ecija. Ni Mayor Boyet. Ng Quezon Nueva Ecija. Pagbati daw po ay galing kay Joe Capulong. Magandang umaga, Pilipinas! May inilabas na listahan ng mga ulat na tatakbong senador sa ilalim ng Bagong Pilipinas sa slate para sa 2025 midterm elections. May mga tinanong na rin ako dito. Sabi nila, more or less. Ayan, tama yun. Or nasa mga 90% correct. So, ito daw po ang mapapasama sa Team BBM, ayon sa Team BBM yun. Kabilang dito si dating Senador Tito Soto. Siyempre kasama naman talaga nila ito. Si dating Senador Manny Pacquiao at saka si dating Senador Ping Lacson. Kasama din daw ang mga re-electionist na sina Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Francis Tolentino, Amy Marcos at Bong Revilla.
Tapos kasama din sa listahan ang mga bagong tatakbo na sina Interior Secretary Benhur Abalos, Congresswoman Camille Villar, Congressman Erwin Tulfo at saka si Mayor Abby Binay. Kompleto na yung 12. Sinong ala? Sino ala dito? Mamaya, sige, silipin natin. Ay, tingnan mo nga kung sino doon sa mga incumbent, doon sa mga tatakbo na wala dito sa listahan ito, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ang sigurado ako, wala sa listahan dyan si Kaobet Badrina. Dahil kasama natin siya sa Pag-asa. Kaobet, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga po sa lahat. Actually, isang maulang umaga sa maraming... Oo, sobrang ulan, ha? Sa atin ngayon, opo. Unahin po natin yung bagyo, no? Actually, hindi po bagyo nagpapaulan dito sa Metro Manila, habagat. Pero unahin po natin yung bagyo. Huling namataan natin yung mata ng bagyong Karina nasa 290 kilometers northeast ng Itbayat sa Batanes. Taglay yung pinakamalakas na hangin maabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 190 kilometers per hour. Ang kasalukuyang pagkilos nito ay nasa 25 kilometers per hour pahilagang kanluran. Nakataas ngayon ng signal number 2, tropical cyclone wind, no? Hangin po ito. Signal number 2 sa Batanes, habang signal number 1 naman sa Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Sa mga lugar po sa nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 at number 1, magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan. Ito ay direktang epekto ng bagyong si Karina. Dito po tayo sa habagat. No? So, yung habagat naman po natin, nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Central Luzon, National Capital Region, no? Sa Metro Manila, at sa Calabarzon. So, as of 5 a.m. nga, Sir Angel, nakataas ang red heavy rainfall warning sa Metro Manila, Rizal at Bataan. Orange warning naman sa Bulacan, Pampanga, Cavite at Zambales, habang yellow warning sa Tarlac, Laguna, Batangas at Quezon. So makikita po natin, Sir Angel, no, itong Central Luzon except for Aurora at yung Calabarzon kasama ang Metro Manila, malakas na mga pag-ulan ang patuloy na mararanasan sa susunod na mga oras. Within the day, tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan. Although may mga times din naman nahihinto ito, but generally malalakas ang mga pag-ulan na mararanasan ng malaking bahagi ng Western Luzon. Samantala po, sa iba pang bahagi natin bansa, actually sa Mindanao po, no, mga thunderstorms lang yung mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Yung bagyong Karina ay nasa natin maglaland po sa Taiwan within the day. Posible pong lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi or madaling araw po bukas hanggang umaga. So after po noon, we can expect tomorrow significantly mababawasan na po yung mga although may mga pag-ulan pa rin pero mas hihina na po at medyo mataas na po yung certainty natin pagdating ng weekend. Magiging mas fair weather na po tayo, lalo na dito sa Kamaynilaan. Sir Angel? From Taiwan, saan tutuloy ito? Ano yung tracking nyo? Sa mainland. Mainland? Ay, naku, naputol. Mainland. Saan kaya tutumbok ito? Pakibalikan nga para malaman lang din ho natin kung ano yung... naputol si Kaobet na ano? Saturated yung mga linya? Lahat? Lahat? Nako. Hirap nito, ano ha? Naputol lahat yung... bigla nawalan tayo ng linya ng... check nyo na lang, baka naman may nag-ground lang dyan. Pasay Rotonda, baha na rin. Ayon po sa impormasyon, ibinigay naman ni Francis Cuaco. Naku, mataas na rin ang tubig sa sa Marikina River. Ano kayo nangyari sa landay natin at naapektuhan ng... sige, check muna ha, sandali lang. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, naku, PLDT, may problema. Siya, sige. Mga kaibigan natin sa PLDT, paka-check nyo nga yung mga linya, at biglang bumigay yung ating system, importante yan. Anyway, para ho sa mga taga-lalawigan ng Quezon, ang kagandahan ho ngayon, hindi sila masyadong dependent ho sa iba pang cash crop, Kasi meron ho silang high value crops na inaasahan, katulad po ng kakao. Inakot po ni Dr. Helen Tan ang mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po ito sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon meron silang isa pang cash crop, yung kakao na ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay branda ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-0955-935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, yan gawang lokal but taste and looks global. Bakit po kanyo? Ito po'y inayudahan ng Department of Science and Technology at Department of Trade and Industry. Kaya tangkilikin po natin
ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya yung pong tangerine chocolate, pagka binibili po natin, dinadagdagan pa natin ang lakas ng loob ng ating mga magsasaka, ng ating mga MSMEs na mag-produce ng mas marami pang pagkain. Yan, para masiguro natin ang ating food security. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ayan, ayun, hindi pa... okay. Nandun sa mga stranded areas. Sige nga, try natin. Wag lang landline gamitin natin dahil bumibigay. Yung ating mga kasamahang mga piloto natin. Sige, para malaman natin yung sitwasyon doon sa iba't ibang mga lugar habang sila po ay nagsisikap na makapasok dito sa opisina para madala din ho yung ating mga reporter sa labas po ng sa kanilang mga dapat na puntahan. Kanina nga po, mga bandang alas 3 nung papasok ho ako, talagang matindi na ho yung problema natin sa mga flooded areas. Kanina pa ho yun. Ilang oras na ho lumipas, mahigit 2 oras na yung lumipas, kaya for sure, mas mataas na po yung tubig baha. 35 makalipas ang alas 5. Flash Report! Flash Report! Itinaas na daw sa first alarm ang Marikina River. Nandun si Edniel Parosa. Edniel. Kuya Angel, pinaghahandaan na ng pamalang lungsod ng Marikina ang mga residente nito sa tabing ilog para magandang lumikas. Maganda ng lumikas. Ito'y matapos sumampa sa 15 metro ang antas ng tubig sa Marikina River. Hudyat ng unang alarma. Ganap na alas 5:30, eksakto 5:30 ngayong umaga. Tumaas ng gusto sa first alarm ang level ng tubig sa ilog na matagal ding napako sa normal level. Wala nang magsabay ang tagulang dala ng bagyong Karina at Habagat, pero mula kaninang pasado alas 4 ng madaling araw, pagtuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig mula sa 14 meters dito sa Marikina River. At ito, mula ng ianunsyo ng NDRRMC at Pag-asa, itong rainfall warning siya namang nararamdaman hanggang sa mga oras na ito sa Metro Manila. Oras na sumampa ito, Kuya Angel, at magtuloy-tuloy ang pagtaas, umabot sa 16 meters, ay palilikasin na yung ilan sa ating mga kababayan naroon sa mga pinakamababang barangay, habang kapag butawang naman ito sa 18 meters, ay persahan ng ililikas ang mga residente nasa tabing ilog ng lungsod ng Marikina. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ngayon natin tinatawagan yung mga politikong bago pa man dumaan si Butchoy at Karina, nagpapabaha na ho ng pera. Yung dati namimigay ko yun ng 2,000 sa mga pulong-pulong. Ito magandang pagkakataon. Pakita ho ninyo yung malasakit ho sa mga taga-Marikina. Ngayon kayo mamigay ng pera at ng tulong dahil kinakailangan ng mga ililikas. Di ba? Doon kayo magpabaha ng inyong pera. Hindi namin ikikwento kung sino kayo. Basta magpadala ho kayo ng tulong doon sa ating mga kababayan. Ito, di ba? Hindi yung kung kailan kinakailangan kayo, saka kayo hindi mahagila. Pero bagyong Q at saka bagyong M. Doon ho kayo mabigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kalimutan nyo, santabi nyo na muna yung politika. Dito muna tayo sa may Arpapa boundary ng Caloocan. Baha na rin ayon kay Boy Gonzales. Boy. Kaya nga, Angel, napuno na yung ilog o yung creek ng Estero de Maypao dito sa boundary ng Manila at Caloocan. Kaya yung tubig baha ay umapaw na dito sa Cabanary sa Labiyo. Pero dahil di ba nagpasapul pa naman sa lahat ng uri ng mga sakyan, nakakadaan yung mga motorcycle rider, yung mga nakabisikleta ngayon ay nakakadaan naman dito sa naturang lugar. Kapag kanina tumuos yung malakas sa ulan, pero humina pansamantala, pero mukhang nagbabadya na naman lumakas yung pagbuhos sa ulan, posible lumalim pa yung tubig ba dito sa area ng boundary ng Caloocan at Maynila. May mga ilang lugar na rin sa Maynila, halimbawa yung area ng Espanya, ayon sa Manila Police District, may mga tubig baha na dyan at iba pang lugar dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Ingat. Samantala si Julius Buison. Julius, kumusta dyan sa area mo?
Nandiyan siya sa may bandang Tambu sa may Terminal 2 sa Parañaque. Julius? Good morning po, Sir Angel. Sa kahabaan po ng Tambo ay may stranded na po lahat ng sasakyan sa nihit po ng pagbaha. Oo. Dito po sa 611 hanggang Bewang na po yung sir. Ano yun? Yan yung mga palabas galing airport o mga papasok pa lang ng airport? Papasok pa lang po, sir, ng airport. Papasok pa lang ng airport hanggang Bewang na po yung ang baha. Tapos, tinignan ko po yung ilog dito na malapit po dito sa 611. Medyo malapit na po umapaw. Teka muna. So, anong rekomendasyon natin doon sa mga papunta ng airport? Ano tawag dito? Flyover? Kung po pwede pa, ano ha? Rekomendasyon po natin, Sir Angel, magpag-flyover na rin po sila. Ang problema, sir, pagdating po nila ng kung sakali magpa-flyover sila at pagbaba nila, baha din. Pagbababaan nila, opo. Nako, oo. Ivan, pakicheck mo nga kung may mga canceled flights na rin tayo, ano ha? Dahil kawawa naman yun. Sige, ingat yan, Julius, ha? Maraming salamat, ha? Sige po, sir. Si Dennis Villanueva naman ay nandyan sa may Buendia. May mga stranded na rin pong mga sasakyan, lalo na siguro yung mga maliliit, ano ha? Hindi talaga makatutuloy. Ano lang ang pwedeng lumusot, Dennis? Kuya Angel, andito tayo ngayon sa Buendia, corner ng Top Avenue. Oo. Kahit mga close band, Kuya Angel, hindi makalusot. Dahil malalim na yung baha rito sa may unahan, sa may Pio Campo. Pero yung mga close band, kadalasan talaga mahirapan sila dahil ang tawag doon, yung bukod sa mababa yung tambutso, ano nga yung battery niya? Di ba, nasa ilalim? Nasa banda. Opo, Kuya Angel. Hindi ka mukha ng ng mga SUV. Pero kanina, Kuya Angel, umalis ako sa office, pupunta sana ako kay Sir Val. Dumaan ako ng Vito Cruz, baha na rin, lagpas doon. May mga video pinadala dyan. Magmula rito sa may Libereza Street hanggang Top Avenue sa may Vito Cruz, isinara na dahil hanggang Baywang na yung tubig baha. Wala bang walang MMDA na nagbibigay ng guide na dito kayo po pwedeng dumaan dahil medyo mas mababaw? Walang ganon? Wala, Kuya Angel. Ang nakita ko lang doon yung barangay patrol. Sila yung nangaharang, sila yung nagpapaliko. Sabagay, mahirap din naman magpaulan dahil baka mamaya magkasakit din yung ating mga enforcers. Pero sana at least, di ba, magabayan para doon sa mga kailangan talagang tumawid, alam nila kung saan yung medyo mas mababaw. Di ba? Oo, Kuya Angel. Oo, kasi ito hula-hula na lang talaga, no? Pabalik ka talaga ng Ross Boulevard. Sa Ross Boulevard, baha na rin hanggang gutter deep na rin, Kuya Angel. Sige. So ikaw, stranded ka ngayon. Gusto mo padala ko yung speedboat dyan? Wag na. Hindi kaya. Hindi kakayanin. Sige, Dennis, ingat dyan, ha? Maraming salamat, ha? Okay, Angel, thank you. Ayan. So far, wala pa daw pang mga announcement sa mga airline companies, kung may suspension ba ng o cancellation ng mga flights. Maya-maya pa ho siguro, i-check ho natin. Pero doon ho sa mga may biyahe, importante ho, agahan ho siguro tawag nyo na muna. I-check ho ninyo inyong mga, kasi kadalasan naman nagpapadala ng notice yan, kung meron pong delay o kaya cancellation po ng mga flights. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, doon sa mga ngayon pa lamang ho bumangon o gumising, dahil sa malamig ang panahon, at saka syempre, bad weather ho ngayon, di ba? Wala hong pasok. Ang lahat ho ng mga eskwelahan, all levels, private and public, sabi po ng Malacanang at lahat ho ng mga government officers, maliban lamang yung disaster response, pwedeng kinakailangan pumasok. Pero yung iba, pumirmi na muna kayo sa inyong mga bahay nang sa gayon hindi kayo dumagdag sa problema. Si JB Bendanya naman ay nandyan sa EDSA, Ross Boulevard. Mga gano karami yung stranded ngayon dyan, JB? Good morning, Kuya Angel. Gano karami? Yung nakikita mo, gano karami yung mga sasakyan na stranded? Heavy traffic na, Kuya Angel. Hindi na gumagalaw. Itong EDSA going to Makati. Yung nataran ko kanina magmula sa Soto Street, napakalalim na yung tubig hanggang Libertad. Nag-U-turn ako sa may Baclaran kasi yung ilalim ng EDSA sa Ross Boulevard, napakalalim din ng tubig. Hanggang dumating ako dito sa Heritage, hindi na gumagalaw. Kaya itong mga tao dito sa may Heritage, nagsisilong na lang. Walang masakyan kasi hindi na gumagalaw po yung isa going to Makati. Pati mga bus hindi na makalusot? Ang tataas na yan. Hindi na gumagalaw. Okay. Mahigit 2 oras na yung tuloy-tuloy ng pag-ulan, di ba? Mula kaninang bandang 3:00.
Oo, Kuya Angel, kasi umalis ako dyan, mga 5 hanggang ngayon. Oo. Wala ka maikutan. Oo, kasi nga mahirap naman manghula kung saan po pwedeng lumusot, ano, dahil for sure maraming flooded areas. Anyway, JB, ingat ha. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Angel. Si JB Bendanya, isa po sa mga piloto natin, naghahanap po ng mga lugar na po pwedeng lusutan para mapuntahan yung iba pa nating mga reporters. Maganda umaga, Pilipinas! Ito ang talagang hindi binabaha. Yung St. Monique Balay, dyan po sa Binangonan, Rizal, nasa taas ho kasi ng bundok yan. Kaya bukod sa hindi siya basta-basta babahain, ano, dahil nasa taas nga ho ng bundok, ano, ang ganda pa ng scenery. Lapit ho ang ground launching, ha, July 27, dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal, ang ground launching po ng St. Monique Balay. Ito po, pwede ho ninyong i-avail din through loan sa pamamagitan po ng Pag-ibig Housing Loan. Makipag-ugnayan po kayo sa 0917-719-7908. Ngayon pa lamang, ano ha, kung kayo pupunta doon at magpapareserve, 0917-719-7908. Dahil sa mga bibili ng units, meron ding kasamang bagong e-bike na ibibigay ho sa inyo kung kayo po ay bibili, ano, ng units. Ayan, ha? Para ho, medyo relax ka kapag malakas ang ulan, may mga pagbaha sa Metro Manila, doon ka sa medyo elevated na lugar. Nakatulad po nitong St. Monique Balay, dyan po sa Barangay Pantok sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Malaking bahagi po ng Grace Park, nakalubog na rin sa tubig baha. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin? May butag ko, Angel. May butag. Tuloy-tuloy pa rin yung malakas na buhos ng ulan at dahil yan, yung magdamag ng ulan na yan ko, Angel. Kung dati 10, 11 at Serrano Avenue lang yung ba. Naku, naputol na rin. Oo, naglulukot talaga. Ano, ha? Sige, babalikan na lang natin. 9 na minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga. Pilipinas! Balikan muna natin, alas 5:53, si Edwin Duque, nandyan pa rin po sa may Grace Park, Caloocan. Edwin? May buntag Kuya Angel. May buntag Kuya Angel. Ayan, okay na. Tayo paikot-ikot at tayo ay naghahanap ng pwedeng mag-aanak. Pero halos binaha itong malawak na bahagi ng Grace Park dito sa may mula sa LRT. Ito pala tayo sa may Rizal Avenue, parang ilog na ito, Kuya Angel, mula Monumento hanggang doon, aabot sa may 7th Avenue. At pagdating naman sa may bahagi ng 7th Avenue hanggang 2nd Street, ito lamang yung medyo hindi inabot ng tubig. Pero lahat ng bahagi ng Grace Park, hanggang doon sa may bago mag-EDSA sa may Serrano, patungo ng City Hall, halos ilog na. Kuya Angel, yung tubig, marami na hindi makadaan at marami na rin naka-stranded na dumadaan yung galing ng EDSA. Dwin. Bumabalik, papuntang EDSA. Dwin, kung ganyan ang sitwasyon dyan sa may Grace Park, ano kaya ang sitwasyon ng Malabon at Nabotas? Katatawag ko lang sa Malabon na ngayon, Kuya Angel. At marami na rin stranded doon, lalo na yung may Arellano Strait, yung binaha sa Haitad, lalo na ngayon. Yung bahagi ng Lungos, yung sa may Panghulo Road, sa may papuntang Silver Swan going to Ubando, Bulacan. Naku, Ubando, lubugin talaga yan, ano ha? Oo. Kawawa naman yung mga fish cages doon, di ba? Yung mga fish pan dyan, baka umapaw na rin. Pero hindi naman daw ganun kalakas ang ulan magdamag. Pero may mga binahan na gabi pa lang. At kanina, yung ating nakausap dyan sa may bahagi ng papunta ng Arcumbato, napakalalim na rin daw yung tubig ko, Angel. Marami nang hindi na rin sila nakakadaan. Dahil yung mga sidecar na matas ang kulog, yun na lang nakikita na namamasada. Karamihan ay hindi na tumatakbo at nakaparato na lamang sa matas na lugar yung mga sasakyan para hindi na rin tumirik. Dahil kanina dito sa may pag-ikot ko rito sa Monumento, itong marami na rin nagtutulak ng motor na nagpakasakali pagkatusot. Pero malalim po yung dyan, lampas hindi umubra. Yung tubig. Yung mga iskinitang na dati hindi naman binabaha. Ngayon, may tubig na rin. Kaya dun sa ating mga kababayan na nagpupumilit-bumiyahe, lalo na rito sa may bahagi ng Grace Park, mas mainam na maghanap na lamang ng medyo mataas-taas para hindi na mahirapan. Sa kasalukuyan, Angel, malakas pa rin yung buhos ng ulan at yung medyo may kulog ng ating at malakas din yung hangin. Anyway, sige. Malakas ulan, hindi lamang ito sa bahagi ng Caloocan.
Malapit dito sa bahagi ng Grace Park at bahagi ng Patong Valenzuela ngayon. Ako pa rin sa Edwin Tuki, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Kaya ngayon, mga, advantage yung mga gumagamit ng bitikleta. Ito nga po ang ating mahiwagang tunog. Tingnan nyo yung mga bitikleta nyo. Mahiwagang tunog. 13,000, 13,000, 13,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Utang na loob. Sagutin nyo na to. Sige na, i-check nyo ng bisikleta nyo. Ito. Part ng bisikleta ho yan. 2 paso ng bisikleta ang ginamit dyan. Tingnan nyo na lang. Tapos aralin nyo, i-analyze nyo. Ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format ng pagdetext sa empty space, name slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, dapat po meron po kayong sharer badge. Basta ang ating clue sa inyo, yan po part ho ng bisikleta. Pero pagkatapos ho ninyo mag-mic, mag-shield batch po kayo ha, para ho malabanan yung mga mikrobyong pumapasok sa ating katawan sa ating pong pag-exercise pag tayo po ay pinawisan. Mag-shield bath soap. Maganda umaga, Pilipinas! Maaaring meron ng Q fever sa bansa bago pa man nagpositibo sa sakit ang ini-imported na kambing mula sa United States ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., base sa kanilang inisyal na investigasyon, lumalabas na maaaring nakuha ng mga imported na kambing yung sakit habang sila ay nakakwarantin dito na sa Pilipinas. Sinabi pa ni Secretary Laurel, nakipag-usap na siya sa USDA tungkol sa isyong ito at nakita sa mga record na walang sakit yung mga kambing nang dumating sila sa Pilipinas. Yan pa man sinabi ni Secretary Laurel, patuloy na biniberipika pa ng otoridad ang resultang ito sa inisyal na investigasyon. Nagpadala na rin ang team ang Department of Agriculture sa US para i-verify ang naturang mga impormasyon. Si Jerry stranded din yata, no ha? GB, nasaan ka banda? GB? Hello, Kuya Angel. Saan ka banda? Eto, kapapasok lang namin ngayon ng Buendia. Nag-skyway ako mula sa Quezon Avenue. Oo, tama yun. At iniiwasan ko yung Espanya, yung parte na yan ng Welcome Rotonda, na laging baha. Pagbaba ng Quirino, naku po. Baha. Baha, tsaka makalabas ang mga sasakyan. So atras kami. Balik kami ng Osmeña Highway. Hindi kinaya ng B-150 mo? Hindi kaya. Hindi, di ba may amphibian yan? May amphibian capability yan, hindi gumana? Hindi ko nadala yung susi eh. Sa uli mo na. Akala ko kasi hindi naman kakayanin na ng normal eh. Okay. Sa Osmeña Highway, Kuya Angel, hindi umuusad ang traffic yung going south, yung southbound, papuntang Magallanes. Kaya pasok kami sa mga loob-loob. Naku po, baha. Itong mga kali dito sa loob ng Osmeña Highway, sa loob ng dito pa rin sa part ng Maynila hanggang tagos ng Makati, puro baha. Ito na kami ngayon sa kanto ng Taft Avenue at Buendia, baha. Nakakalusot naman pero lakas loob ang mga light vehicles. Ito, nasa unahan ko ang 2 kotse, lakas loob, pinaharurot na lang para mahawi ang tubig. Siyempre, dahil nahawi ng tubig, sunod na kami para medyo mababaw na paglusot namin. Ito na, nakakalat ang mga pagdating dito sa paglagpas sa kanto ng Taft Avenue, tuyo. Ay, hindi naman tuyo. Wala nang tubig ang kalsada, nakakalat, mga basura, at dito ang daming mga nakaparadang sasakyan, naghihintay na humupa. Pasay area ba yan o Manila? Ito, boundary na ng Manila at Pasay ito. Pasay okay. Kasi kung sa Manila yan, huwag ka na magtaka. Dati na nakakalat talagang basura dyan. Hindi, pinasasaya lang kita. Ako ng Ross Boulevard along Buendia. Tuyo. Ba't ba tuyo ako ng tuyo? Walang tubig. Tubig baha. Okay. Sa parteng ito ng Buendia, natatanaw ko ng EDSA, ang Ross Boulevard. Ay, naku. Ang daming pasahero. Wala namang pasok ngayon. Walang pasok ang gobyerno. Tsaka ang mga eskwela, lahat no. Mga eskwela, pero sa yung private sector siguro itong mga papasok na ito sa mga pribadong kumpanya. Kaya doon sa mga
pasok, walang ibang importante pupuntahan, manatili na lang kayo sa bahay kaysa sa ma-stranded kayo sa kalsada. Ayan. Thank you, Kuya Angel. Okay, maraming salamat. No, habang inaantabayan na natin